Miguel, ano ang itinuturing dahilan ng mga pulis diyan sa Canada kung bakit nagawa ng suspect yung pananagasa? Ang tinitingnan nila ay ang mental health problem. Ito yung isang tinitingnan dahilan ng Vancouver Police na sanhi ng insidente sa isang Filipino community event dito sa Canada. Ayon sa Vancouver Police, bagamat alam nila na may problema sa pag-iisip ang suspect, hindi pa nila tuluyang nababatid ang motibo nito. While I'm not prepared to speak about the potential motive, I can now say with confidence that the evidence in this case does not lead us to believe this was an act of terrorism. I can also tell you that the person we have in custody does have a significant history of interactions with police and healthcare professionals related to mental health. I am unable to publicly identify the person who is in custody because charges have not yet been laid. Inalis na ng Vancouver Police ang posibilidad na terorismo ang nasa likod ng pananagasa ng suspect sa isang pagdiriwang na Filipino community sa Vancouver, Canada, Sabado ng gabi. Nasa kustudiya na rin ng mga otoridad ang suspect at nasampahan na ng kasong murder. Samantala, nakikiramay ang ilang Canadian leaders matapos ang malagim na insidente. Sinabi ni Prime Minister at Liberal leader Mark Carney na kinausap nito ang mayor ng Vancouver na si Ken Sim at tiniyak ang federal government support para sa mga naging biktima ng trahedya. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang conservative leader na si Pierre Poilievre at sinasabing nakipag-ugnayan na siya kay British Columbia Premier David Eby at kay Philippine Consul General Gina Hamoralin patungkol sa Lapu-Lapu Festival attack. Binisita rin nito ang ilan sa mga miyembro ng Filipino community sa Mississauga, Ontario. Napag-alaman naman na umattend ng festival si NDP leader Jagmeet Singh noong Sabado ng gabi at ngunit umalis ito ilang minuto bago naganap ang pag-atake. Naging matindi rin ang epekto ng insidente sa buong kampanya. Marami sa mga nakatakdang rallies ng Liberals, Conservatives at NDP ang kanilang kinansila bilang paggalang sa mga biktima. Balik sa inyo. Maraming salamat, Miguel Moldez from Winnipeg, Canada.